Tumatawid sa kalsada ang e-bike na yan sa San Juan, Ilocos Sur nang masalpok siya ng delivery truck. Patay ang driver ng e-bike matapos tumilapon at tumama sa semento. Ayon sa truck driver, lumipat siya ng linya para iwasan ang e-bike pero doon din dumiretso ang e-bike kaya nasalpok pa rin ito. Walang pahayag ang pamilya ng biktima na nagsampa na ng kaso ayon sa PNP. Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila matapos bumuhos ang malakas na ulan kanina. Pero sabi ng Pag-asa, thunderstorm lang yan at posible pang tumindi ang mga pag-ulan sa mga susunod na buwan. May report si Ivan Mayrina. Agad tumakas ang tubig sa kalsadang ito sa Baysa, Caloocan City kaninang hapon. Napalusong tuloy sa baha ang ilang residente na instant ligo rin sa malakas na ulan. Ayon sa video uploader na si Eduardo Dueñas, kapag talaga malakas ang ulan, bumabaha roon pero mabilis ding humuhupa. Sa Quezon City umulan din. Bago bumagsak ang ulan, makulimlim ang kalangitan at kumikidlat pa. Kasabay niya na yung abiso ng Pag-asa na may thunderstorm sa ilang lugar sa Metro Manila at karating probinsya. Sabi ng Pag-asa hindi pa tag-ulan pero ang nararanasan sa ilang lugar ay localized thunderstorms. Pero kung anong init sa unang bahagi ng taon, siya namang tindi ng mga posibleng pag-ulan pagtama nito sa Hulyo, Agosto at Setyembre. Ayon sa Pag-asa, maaaring ma-develop ang La Nina mula Hunyo hanggang Agosto at magtutuloy-tuloy epekto nito hanggang katapusan ng taon. Nasa 13 hanggang 16 na bagyo rin ang inaasahan papasok sa bansa ngayong taon. Posibleng mas maging malakas sa mga darating na bagyo sa huling 6 na buwan ng taon. Ito po ay mga possibility pa rin na merong mga lubhang mapaminsala ng mga bagyo. Kung hindi man po malakas ang hangin na dulot nito, baka marami ding ulan yung dulot nito. Ang DPWH may 349 billion pesos sa inilaan para sa flood control projects ngayong taon. In-accelerate namin yung mga flood control projects namin. We are now again implementing 4,100 flood control projects all over the country. Ang Task Force El Nino na rin ang task force sa tututok sa magiging epekto ng La Nina. Iniutosan ng Pangulo ang pag-update sa hazard maps para maipose ng maagap ang disaster response teams ng bansa. Kinakausap na rin daw ng Department of Agriculture mga magsasaka para sa mga hakbang para sa La Nina. Mas pinangangambahan ng Department of Agriculture ang La Nina kasi once bumuhos yung malakas na ulan at magkaroon ng matinding pagbaha, lunod na talaga yung mga pananim. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Buhay ang naging kapalit ng paniningil ng isang babae sa Cavite matapos siyang patayin at pagkasyahin sa isang icebox ng pinautang niyang kapitbahay. May spot report si June Veneracion. Pilit pinagkasya sa icebox na yan ang katawan ng babaeng naniningil lang ng utang sa 13 Martires, Cavite. Hindi makatao, pandemonyo. Kahit sinong tao na kumaayos yung pag-iisip po, hindi mo gagawin yan. Base sa investigasyon, nagpunta kahapon ang biktimang si Marijoy Singayan sa kanyang kapitbahay para maningil ng buwan ng hulog sa 50,000 pesos na utang. Nagkaroon ng medyo pagtatalo and then nasapok ng ating suspect, yung ating biktima. And nung matumbag po si biktima, nakakita siya ng tali and then pinikti po niya bago niya inilagay din sa icebox. Base sa investigasyon ng 13 Martires City Police Station, pinwersang ipasok ng suspect sa maliit na icebox na ito ang biktima na merong taas na 4'11 hanggang 5 feet. Hinala ng mga pulis, posibleng nagkabali-bali ang mga buto nito. Makukumpirma yan kapag lumabas na ang resulta ng autopsy na ginawa sa kanya. Tumakas ang suspect at tumawag sa kanyang misis kinagabihan para sabihing may patay sa kanilang cooler. Isinumbong ng misis sa mga pulis ang ginawa ng kanyang mister na naaresto sa Pasay kanina. Totoo po ba na pinatay niyo raw po itong biktima? No comment po. Love triangle ang naging mitya ng pagkamatay ng isang lalaki sa Bacolod City. Hinampas kasi siya ng metal cutter ng dating karelasyon ng kanyang misis. Ayon sa mga pulis, bumisita ang suspect sa bahay ng biktima at doon na sila nagtalo. Sumuko kalaunan ng suspect na mahaharap sa kasong homicide. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumuko na sa NBI ang negosyanteng si Ferdinand Guerrero na nahatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ni Vong Navarro. Mismong si NBI Director Medrado de Lemos ang sumundo kay Guerrero sa Makati. Ayon kay Guerrero, minabuti niyang sumuko habang inaapila ang kanyang kaso. Nakakulong ngayon sa bilibid ang iba pang kapwa convicted na sina Cedric Lee at Simeon Palma Raz. Nasa Women's Correctional naman si Denise Cornejo.
Tagumpay ang misyon ng grupong Atinto sa Panatag Shoal o Baho de Masinloc. Pero sa Pag-asa Island, sinalubong ng radio challenge ng China ang mga dumalaw doon na opisyal ng gobyerno. May report si Joseph Moro. Mission success. West Philippine Sea, Atinto. Mission accomplished kung ituring ng grupong Atinto ang kanilang paglalakbay sa West Philippine Sea. Kahapon, nakalapit ang advance team ng grupo ng hanggang 25 to 30 nautical miles mula sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal at nakapamahagi ng supply at gasolina sa mga mangingisdang Pinoy doon. Sa kabila yan ang pagmamanman ng mga barko ng China. Ang isang barko ng Chinese Navy lumapit pa raw sa maliit na bangka na may 200 meters na lamang ang layo. Ang mga hindi bahagi ng advance team hindi na tumuloy sa Panatag Shoal, pero muli silang namahagi ng supply sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. At sa gitna ng dagat, ibinandera nila ang watawat ng Pilipinas. Yan ay kahit nakamanman ng ilang barko ng China. Hapon na nang bumitiw ang barko ng China Coast Guard sa convoy ng Atinto Coalition. At ngayon ngay pabalik na ang grupo sa Zambales matapos ang anilay matagumpay nilang misyon. Sa ibang bahagi ng West Philippine Sea, sinalubong ng radio challenges ng China ang grupo ng mga senador kasama ang Defense Secretary at Mayor ng Kalayaan Group of Islands. Papunta sila sa Pag-asa Island para sa security briefing at groundbreaking ng bagong barracks ng Philippine Navy roon. So sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito ay teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Mahigit kumulang 1 oras, pero dudugo ilong nila kung subukan nila. Tanaw mula sa isla, mahigit 20 barko ng China Coast Guard at Chinese militia vessels. Dati po mas marami kaysa ngayon. Mas tina ngayon, dati po kasi ikot talaga siya dito sa buong isla. Itatayo rin doon ang mas malaking rural health unit na meron ng laboratorio at paanakan. Nangako ang gobyerno na daragdagan ang mga proyekto sa Pag-asa Island. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang hulihan na nangyari pero katakot-takot na kalbaryo ang inabot ng ilang commuter dahil di pumasada ang ilang unconsolidated na jeep. May report si Mark Salazar. Simula na dapat ng hulihan ng mga unconsolidated jeepney ngayong araw. Dahil unconsolidated, hindi pumasada ang 40 jeepney sa rutang Paco, Rotonda, Nagtahan sa Maynila. Ang tanging nasakyan ng mga pasahero roon, 3 modern jeepney. Dapat gawin ng gobyerno, sigurado nila nga may sakyan ng mga tao kasi kawawa ang mga commuter ngayon. Wala may sasakyan. Paano kami babiyahe kung huling kami ng LTFRB? Biyahing-biyahe kami, tutusin lang. Kasi mga driver ko dito, puro may mga pamilya yung pinapakain. To the rescue ang ilang tricycle na nagsakay sa mga pasahero. Kawawa po mga pasahero. Sabi ngayon ng LTFRB, wala pa silang pinalalabas na manghuhuli sa mga unconsolidated jeepney. Ang MMDA na isa sa mga natokang manghuli, sinabing hinihintay pa nila ang guidelines ng LTFRB. Bakit kayo nagmamadali? Tutol naman sa hulihan ng grupong Manibela at Piston, kaya kinalampag nila ang tanggapan ng LTFRB. Hindi pa ba sila nakontento? Kinukuha na nga nila yung prangkisa namin na aming pinakikipaglaban. Pagkatapos yan, pati pa ba naman yung jeep ay kukunin pa nila, i-impound? So ano bang gusto nilang mangyari? Hindi namin ibibigay yung aming mga jeepney. May mga prangkisa kami, tanging ang Kongreso lamang ang pwedeng mag-revoke nito. Batay sa datos ng LTFRB, 313 na ruta sa Metro Manila ang may mga traditional jeepney na hindi pa consolidated. Paalala nila sa mga consolidated na i-display ang kanilang mga dokumento sa dashboard o windshield para hindi masita. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang tatay na OFW ang may pakulong sorpresa sa reunion niya at ng kanyang anak. Ang kanilang muling pagkikita umatig sa puso ng mga netizen. Usuan na yan sa report ni JP Soriano. Ate, nakakatawa. Nandun ako. Isang masayang kwento mula sa batang galak na galak sa nangyari sa kanyang araw. Pero maya-maya pa, Kinikis ako. Alis na tayo? Alis na tayo? Narinig niya ang pamilyar na boses.
na sinunda ng isang sabik na yakap mula sa batang gulat na gulat sa isang hindi inaasahang tagpo. Wala kasing kamalay-malay ang 7 years old na si Sacristan Balbuena na umuwi ang kanyang daddy Christian na isang OFW. Pero si daddy, tila nasurpresa rin dahil hindi raw niya inaasahan ang reaksyon ng anak. Kaya pareho na lang silang nag-iyakan. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.